A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. Allow me to go straight to the preaching of God's Word this morning, and my short message po ay pinamagatang kong Understanding Biblical Generosity. And I personally believe we need to understand biblical generosity para po tayo ay lalong maging gracious sa pagbibigay. Naglagay po ako ng ilang piling talata, and join me. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? You will notice that these verses po talks about the generosity of God. Pagsabi po, generosity of God. Ang topic po ay generosity. So, ang pinaka-kaisipan ay nung ibigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak noong unang Pasko. Hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang anak, bagkus ay ibinigay niya. Kaya sabi po, along with Him, graciously give us all things. Kaya ang tanong ni Pablo, kung nagawang ibigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, anong hindi niya kayang ibigay? Basahin po natin ang unang Timoteo, kabanatang 6, talatang 17 hanggang 19. Sabay-sabay po nating babasahin. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provide us with everything for our enjoyment. Verse 18, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Sinulat ni Pablo, inspired by the Holy Spirit, kay Timothy. At ang sabi ni Paul, yun po, command those who are rich. Yung mayayaman sa kongregasyon, utusan mong hindi maging arrogante, that they put their hope in wealth. Kasi ang tao, pag mayaman, maraming pera, akala nila. Pero sabi ni Pablo, ang ganda na exhortation, but put their hope in God, who richly provide us with everything for our enjoyment. Tingin niya po kay Pastor Joey, ang Diyos po hindi naman killjoy, ha? Gusto ng Diyos, lahat ng binigay niya sa iyo, enjoy mo. Pero wag mong kalilimutan, sa Diyos galing yan. Are you there? Pumunta po kayo ngayong umaga rito, nakasakay kayo sa magandang sasakyan niya, enjoy! May maganda kayong bahay, malambot na higaan, pag uwi, enjoy it! But don't forget, even your capacity to enjoy things, it comes from God, and I want to hear amen. I want to hear a strong amen. Maging yung kakayanan nating mag-enjoy ng mga bagay ay galing sa Diyos eh. Madalas nga, sabi natin, makakabili ng malaking bahay, pero hindi ka makakabili ng isang masayang tahanan. Makakabili ng pinakamalambot na higaan, pero hindi makakabili ng mahimbing na pagtulog. May kausap po ba ako ngayong umaga? And then in verse 18, mapapansin natin nagpatuloy si Pablo. Nagsimula na namang salitang command. Command them to do good and to be rich in good deeds. Then, kasunod po, to be generous. Pakisabi po sa katabi mo, be generous. Command po pala sa Bible yung maging generous. Tapos, in-explain pa, willing to share. And that is generosity. Kung ikaw ay napilitan lang magbigay at ginawa yung isang bagay at duty, that is not generosity. Huling talata po, sa 2 Corinthians chapter 8 verse 7, but since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in love, we have kindled in you. See that you also excel in this grace of giving. So ngayong araw na yan po ang ating topic. So diyan po, tatlong bagay ang gusto kong iwanan. When you talk about generosity, number 1, generosity reflects God's character. Yun po yung number 1. Ang generosity, nag-reflect yung character ng Diyos. As I have said earlier, binasa natin yung mga verses, kung may isang generous person sa Bible, ay ang Diyos mismo. Pinrovide muna ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao. Eh lalo na nung ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Number 2, when you talk about generosity, generosity as an act of love. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. May kasabihan tayo, pwede kang magbigay ng walang pag-ibig, pero hindi ka pwedeng umibig ng hindi nagbibigay. Hindi lang basta nagmahal ang Diyos eh. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal nung ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Pangatlo, generosity attracts God's blessings. Pakisabi po, God's blessings. Sabi ng Panginoon, Luke 6:38, give and it shall be given unto you, pressed down, shaken, run it over. And I keep telling this to the pulpit. Why God, look at me, tingin po kayo, bakit ang Diyos nagbibigay ng big picture? Bubuksan ng durungawan ng pagpapala. Siksik, liglig, umaapaw. The question is why? And the answer is so simple. To motivate us to give. Binibigyan ka ng Diyos ng larawan kapag naging matapat ka at naging gracious and generous in giving. Pinakikita niya yung kahinatnan. Result. You will live it with an open heaven. Gusto niyo po ba ng open heaven? Magsabi nga po ng amen, yung gusto ng open heaven. Ang sikreto po, you need to be faithful in giving and tithing. Gusto niyo po ba yung siksik, liglig, umaapaw? Yung sukat ang gagamitin mo, yun ang gagamitin ng Diyos. Pag tiyani mo ang Diyos, alam niyo ba yung tiyani? Di ba, nagtatanggal tayo ng kilay, buhok. Tiyani. Pag tiyani mo ang Diyos tsatsaniin ka din, kasi yun ang sukatan mo. Pag ang Diyos kutsara ang inilagay mo, kutsara. Principle po ng Diyos yun eh. Kapag ang ibinigay mo sa Diyos ay bukas na kamay at walang sukatan, believe me, nakabukas din ng kamay ng Diyos para pagpalain ka at ang iyong pamilya. Naku, wala po akong kausap. I want to hear an amen today. Ang biblical generosity, may iba't ibang silip. Sisilipin natin siya sa iba't ibang angles. Number one, generosity is defined as a quality of being kind and understanding and not selfish. So pag in-apply natin yung generosity sa context ng Diyos, ang Diyos po ay napakabuti. Pakisabi nga po sa katabi mo, siya ay mabuti. Giving is not only something God does, it is something He is. Persona yun ng Diyos. Pakisabi po, nature. Hindi ka naman po generous kasi minsan ka nagbigay eh. That is wrong. Mapagbigay ka sapagkat ikaw ay bukas ang palad mo, paulit-ulit kang nagbibigay. Kaya po yan yung attitude eh. Ang isang taong generous, he is generous because habit niya yung magbigay eh. In the context of the Bible, God is generous. Hindi po siya tumigil na magbigay. Kita niyo hanggang ngayon, nakakalangha po ba kayo ng hangin na binibigay ng Diyos? Are you there? May araw. God is a generous God. So when you talk about generosity, unang silip, it's the quality ng Diyos. At yun din po tayo, it's our nature. Giving originates from the heart of God. Number two, generosity is the act of giving freely without expecting anything in return. Yun po yung isang silip sa generosity. Generous ka sapagkat hindi ka nga naghihintay na ibabalik eh. Kailan ka generous? You're not expecting a return. Kung ibalik ng Diyos, di salamat, praise God. Kung hindi, it's okay. So pag sinabi pong generosity, nakalagay po yung word na freely. Hindi ka pipilitin. Hindi ka ulit-ulitin. Ay, magbigay ka naman. No. When you sow a need, automatic ang puso mo, namumove na may gawin. And that is a generous heart. Ang generous person, mas inuuna yung iba kaysa sarili. Ang mga magulang handang mag-abroad, iwanan ng pamilya at malungkot, iniisip magandang kinabukasan ng anak. Tama po ba ako? Somebody say amen. At tuwing tatawag ang mga anak, laging nag-request ng sapatos, ng bag, ng mamahalin. Kahit hirap na hirap, yung mga magulang na magkiskis ng CR doon. Oo, anak, naku, ikaw pa. Sige, sa Christmas, padadala ko yan. Oo, anak, wala kang problema. Ang aking mga magulang, ang aking amang, hindi nagpapantalon. Lagi naka-short. Nasa palaisdaan. Hindi bibili ng bagong damit sa Pasko. Pero basta mga anak, dapat Pasko at bago ang mga damit. That's Filipino context. Last but not the least, na sili po dito sa generosity. Generosity is a virtue that is deeply rooted in love and selflessness. Binigay ng Diyos ang kanyang anak noong unang Pasko. Tingin po kay Pastor, ano po ang nag-udyok sa Diyos? Ang pagmamahal ng Diyos.
It is not just the amount. Hindi yung ibinigay mo lang. Ang tanong the attitude and the motive behind the giving. Pwede mong sukatin yung ibinigay, mahal Pero ang magandang sukatan ginawa ba natin talaga ng may totoong pag-ibig? I heard this story many years ago. May isang church po, naawa sila dun sa malapit na squatter. In-encourage niya po yung mga taong magbigay ng mga hindi na ginagamit. At alam po ninyo, dumagsa. At nung magbigay sila sa squatter, nalungkot po yung pastor. Sabi niya, mas pinababa natin yung tingin sa kanila. Ang mga binigay natin, hindi na halos pwede isuot. Sabi ng pastor, babawi tayo. Next year, ang ibibigay natin, hindi second hand, hindi luma. Pinakamaganda natin, ibibigay natin. Are you willing to give? And everybody say, Amen. And that Christmas, they learned the value of giving. Ano po ang pinakamadaling ibigay? Una, yung hindi sa iyo. Ang daling ipamigay. Pangalawa, yung natanggap mo na hindi kasya sa iyo, ang daling ipamigay. May kausap po ba ako? And then, we call ourselves generous. Generous nga ba ako? Sukatin niyo po, much deeper. Biblical examples of generosity. Sa Bible, sabi ko, ang Diyos ang pinaka-generous So John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Siya yung perfect example ng generosity. Now, let's talk about the generosity of the Israelites in building the tabernacle. Itatayo po yung tinatawag na tabernacle. Pakisabi po, tabernacle of Moses. Yung lugar na sasambahan sa wilderness. At ang Diyos po ay nag-request sa kanila. At ang sabi ng banal na kasulatan, sa aklat ng Exodus, sinong magbibigay, yung mga imumove ng Diyos ang puso. Exodus 35, verse 5. Yung pong lahat ng nakuha nilang yaman sa Egypt, it's perfect time for them na magtanim. At sabi ng Bible, from what you have, take an offering for the Lord. Everyone who is willing to bring to the Lord. Pansinin niyo po yung salitang willing. At alam niyo yung mga tao, they responded very well. Kaya sa Exodus 36 verse 5, dumating po yung pagkakataon, nagbigay sila, sabi nila kay Moses, Moses, sabihin mo sa tao, sobra-sobra na. The people are bringing more than enough. Pakisabi po sa katabi, more than enough. Wow! Alam po ninyo, ang generosity isang bagay na itinuturo sa kongregasyon. You need to teach them how to be generous. And generosity is not only money. Time, talent, you can be very generous. Pangatlong example ng generosity po ito. Gusto ko po ito. Mababasa natin sa 1 Chronicles 29. Pagkasabi po, generosity of David. Nangarap si David na itayo ang temple. Hindi po siya pinayagan ng Diyos. Ang magtatayo ng temple ay ang kanyang anak. Ang pangalan ng kanyang anak si Solomon. Amazing po. Amazing na bagamat hindi si David ang magtatayo ng temple, napaka-generous niya. Mababasa po natin sa 1 Chronicles chapter 29, 2 and 3. Ganito po ang ating mababasa. I have provided for the house of my God. Siya po yung nanguna sa pagbibigay. Siya yung leader. Siya yung unang nagbigay. Gold for the gold works, silver, bronze, iron. Nagbigay po siya. All of this in large quantities. Pakisabi po, large quantities. Hindi konting gunto. Large quantities. Willingly binigay niya sa Diyos. Basahin natin yung verse 5. Talon tayo sa verse 5. Challenge niya ang tao, now who is willing to consecrate themselves to the Lord today. Hinamon niya po yung mga tao, magbigay din. Talon po tayo sa susunod na talata, sa 17. Ang ganda po ng naging tugon ng mga tao. I know, my God, that you test the heart and are pleased with integrity. All these things I have given willingly. Ganda ho, willingly and with the honest intent. Ganda ho, ano? At sabi ni David, I have seen with joy. Nung makita niya yung mga taong nagbibigay, they give with joy, willingly. And that is generosity. Punta po tayo ng New Testament. The generosity in the New Testament. Pag-usapan natin si Mary. Si Mary, John chapter 12, 1-8. Binuhay ng Panginoong Jesus ang kanyang kapatid si Lazarus, nakalibing ng 4 na araw. John 11. John chapter 12, nagkaroon siya ng chance to honor the Lord. Naghanda ng dinner para sa kay Jesus.
But along the way, biglang dumating si Mary at dala-dala yung kanyang mamahaling pabango. Alam na po natin ang kwento. Hindi siya nagbigay ng ilang drop ng pabango. Binasag niya po lahat yun. Ang sabi po ng salita ng Diyos, it was very precious. Ang malungkot po, hindi na-appreciate ng mga disciples, lalo na si Judas. Sabi ni Judas, sayang yan ah. What a picture. Generosity of Mary, here comes Judas. Pero sabi ng Lord, Judas, tigilan mo na yan. Ang ginagawa niya ay napakaganda. Paghahanda yan para sa aking paglilibing. Pinuri ng Lord ang generosity ni Mary. Last but not the least, the generosity of the early church. Nung sila yung mapuspos ng Holy Spirit, bumaba ang Holy Spirit, wala po akong mahabang oras na mag-expound ngayong umaga. Mababasa niyo po, nagsimula po silang maging generous. Acts 2:44-47, sabi po, the believers were united in heart and mind and no one claimed any possessions as their own. Barnabas, one of the early church leaders, sold a field and brought the money to the apostles. Binibenta po nila yung kanilang mga ari-arian. Ganun po sila ka-generous. Bakit ko po dinaanan ito? Kasi gusto ko pong makita nyo na ang generosity ay hindi lang picture ng Diyos. Ang generosity ay paulit-ulit na makikita natin sa Bible. Sa pangalawang punto, nilagay ko po yan, the challenge to generosity. May challenge po sa generosity ko minsan eh. Habang nagka-quiet time po ako nung isang araw, nabasa ko po yung Deuteronomy 15:10. You shall surely give to Him and your heart should not be grieved. Pakisabi po, your heart should not be grieved. Minsan po, umaatake po ang kaaway. Yung nagbigay ka na, o bago magbigay, naku po, maniwala kayo, umaatake po ang kaaway. Naalala ko po, pinipreach ni Brother Eddie lagi sa Arroyo yan, nung bago akong Kristiyano. Sabi niya, kung magbibigay po kayo at nangihinayang kayo, o nag-iisip kayo ng mali anuman, huwag na po kayo magbigay. Hindi niya po ini-encourage sa mga taong magbigay. And that is very biblical. Ibibless lang tayo ng Diyos pag tama yung attitude natin at motive sa pagbibigay. May kausap pa po ba ko? Ano-ano po ang umaatake sa atin pag tayo nagbibigay? Number 1, inaatake po tayo ng selfishness. Pakisabi po, selfishness. Nature po ng tao, hindi tayo pinanganak na mapagbigay. Oh, anong ebidensya? O, tingnan niyo po kung tama ako. Yung mga nanganak at nagkaanak, hindi napansin ng mga sanggol, puro nakasara ang mga kamay. Kung nagdududa po kayo mamaya, tingnan niyo po yung mga batang sanggol, hindi na ibubukas ang kamay. Agad. Wala po dito na ipinanganak na generous. I'm not a generous person. Natuto lang ako maging generous nung maborn again ako eh. Kami po ay malaking pamilya. Siyempre, pag malaking pamilya, yung mga langgunisa, bilang lang, tigi-tigisa. Eh, siyam po kaming magkakapatid eh. Dahil nga mahina ang katawan ni Inang, siyam lang ho kami. At pag kumakain ng almusal, mahilig po akong magtago ng langgunisa dun sa ilalim ng aking sinangag. At titingin si Inang at sasabihin ni Inang, bakit kulang? Ako po yung nakatingin sa malayo. Pero nung tapos na akong kumain, ang sabi ni Inang, yung sa akin, sa iyo na lang. Natatawa kayo. Hinala ko, ginagawa nyo rin yung ginagawa ko dati. Yung iba nga, nilanggam na eh. Yung tsokolate inilagay sa ilalim ng unan. Until maintindihan natin ang generosity ng Diyos. Number 2, the challenge of materialism and consumerism. Kasi sa ngayon, napaka-materialistiko ng mundo. Kaya kita nyo lahat ng commercial, dapat sasabihin sa iyo, dapat meron ka nito. Dapat bumili ka nito. We are flooded with these thoughts. That is why, most of the time, parang ang hirap sa ating maging generous. Because ang mundong ginagalawan natin is, ito'y akin, pati yung iyo, akin din. Maski nga ang mga pamilya nagmamahala, nagbibigayan ng buhay yung magulang. Nung mamatay ang mga magulang, doon mo makikita, lahat ng manamanahan, pinagkakagalitan. Ngayon, magkakaaway na hindi nagbabatian. Bakit? Ang pinagkagalitan yung lupa. This is the prevailing spirit in the last days. People will be ungrateful. Kasama ng ungratefulness, magiging maramo tayo. Mahilig tayong mga amkam, kahit hindi atin. Napunta po ako ng Hong Kong, nakapag-mission ako one time. Nakatanggap ako ng love gift.
Bumili po ako ng sapatos. Naalala ko yung isang kapatid ko, 6 po yung mga kapatid kong lalaki. So isa lang yung binili ko. At sabi ko kay Kuya, Kuya, huwag mo nang sabihin na ikaw lang ang binigyan ko. Tigisa tayo. Ang gusto niya, yung sapatos ko, sabi niya, parang mas maganda yung sa'yo. Sabi ko, hindi bale, pagka may lakad ka, punta ka sa bahay, kuhanin mo. Yun nga ang ginagawa. Tuwing may lakad siya, kakatok sa bahay. Sabi niya, Kuya, Pastor, yung sapatos pahiram, may lakad ako. Hindi ko alam, tumingin po kayo, 6 months after that, mamamatay pala siya. Napakadamot ko, no? Yun pong sapatos na yun ay nabulok lang dun sa bahay ko sa Hagunoy. I'm so insensitive. Number 3, the challenge of fear. Miraculously, God is providing for Elijah. Miraculous. Nagpapadala ang Diyos ng uwak para dalan siya ng karne. That is 1 Kings chapter 17. At umiinom siya sa batis. Natuyo na po. Sabi ng Lord, may magpuprovide sa iyo yung isang widow sa Sarephat. At nung pumunta siya doon, sabi ng babae, alam ng iyong Diyos na iluluto ko ito ngayon. Ito na ang huli namin at mamamatay na kami. Pero sabi ng propeta, huwag kang matakot. At sabi din naman ng Panginoon, kapag ginawa mo yung sinasabi ko, lilipas ang tagtuyot, hindi matutuyo ang iyong harina at ang iyong langyas. True enough. Why sometimes it's hard for us, pakipalapakan nga po natin ang Panginoon. Why sometimes it's hard for us to be generous? Lagi tayong may takot sa puso. Paano kung, but I pray today, ma-overcome natin yung ating mga takot. Alam niyo po ang aking inang sabi niya, paano kaya mabubuhay? Sabi ko, full time niya ako, pinag-design ko pa yung asawa ko Sabi ko, titingin ako sa langit, ang aking Diyos po ang magpapala. Sabi niya, iiling lang siya. Hindi niya naintindihan yung aking faith. Kasi sabi ni Brother Eddie, I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken or breaking bread. Sabi ng pangako ng Diyos, and my God shall supply all my needs. And true enough, fast forward, 42 years na po yun Laging iniisip ni Inang, paano yung mga anak mo, paano mag-aaral? Kaya nalulungkot po ako ngayon Namatay na si Inang Sana nakita niya lahat ng anak ko, mga nagsipagtapos, mga may trabaho, maganda ang buhay. Nalulungkot po ako ngayon. May sasakyan ako na pwede ko siyang isakay, hindi ko na siya maisasakay. How I wish, buhay siya, may sasakay ko siya. Why I'm sharing this? Hindi ko alam, ilan ang mga pastor na nanonood, nandito. Huwag kang matakot. Kapag naglingkod ka sa Diyos, ang Diyos ay matapat, ang Diyos ang magsusupply ng iyong pangangailangan. Pangapat, the challenge of twisted mindset. Hindi ako pwedeng maging generous, mahirap lang ako. Hindi ako pwedeng maging generous. Ang pagiging generous, pastor, sa mayayaman lang yan. Ganun ba? Bakit yung babae sa Luke chapter 21, pulubi lang yun? Naging generous. Yung huling kakainin niya, nagawang ibigay sa Diyos. So Joey, you're teaching generosity. Ang generosity para sa mayayaman lang yan. I read my Bible. Itong babaeng balong ito, yung kanyang ilang kusing, ulubi. Hindi niya sinabing, maintindihan ako ng Diyos, mahirap ako, I will not give. Sometimes, yung ating mga kaisipan, dapat baguhin yung ating kaisipan. I cannot afford to give. This widow cannot afford to give, but she gave. Are you listening? This widow is not rich, but she is generous. Kung tinatayo po yung church sa Hagunoy, siyempre hindi man mayayaman ng tao, it's hard to challenge people to give. So I challenge the people to give. And one day, after preaching that Sunday, madaling araw ng Lunes, 5:00, may dumating na matandang babae. Puro putik yung katawan. Hila-hila yung kanyang kambing. Sabi ko, bakit po? Pastor, na-challenge ako magbigay. 2 lang ang ari-arian ko, 2 kambing. Pastor, pwede po bang tigisan na lang kami ng Lord? Sabi ko, inang, wag niyo po. Iuwi na ho niyo yan. Sabi niya, hindi ba siya tumatanggap ng kambing? Itinali ng matanda. Doon sa aming terrace yung kambing. At sabi niya, basta binibigay ko sa Lord dyan, bahala ka. And I shared that to the congregation. The people start to give generously.
because I shared that story. And again, every time na sinishare ko po yun, sabi ko, hindi ko na makakalimutan. Wherever I go, I keep on repeating sharing the generosity of that woman. Gusto niyo po, isa pang kwento ng generosity? Gising pa ho kayo? May member po kami na naglalabada lang. Pagdadating ho yung Sabado ng hapon, may sweldo na siya, dadaan sa bahay. Kasi sabihin, Pastor Ellen, pakitago nga ho yung tithes. Sabi niya, bakit po? Bukas ko kukunin ho sa church. Kasi ho sa hirap ng buhay, baka maging taksil ako sa Diyos eh. Baka magastos ko yan eh. Tumingin po kayo, paano ka magiging unfaithful bilang pastor? Yung mga taong tinuruan mong maging faithful ay napakatapat. Ultimo yung maliit na kinita sa paglalaba. Ayaw galawin. Huwag mong sabihin sa akin ngayong umaga na ang generosity ay para sa mayaman. Ang generosity ay para sa lahat na nagmamahal sa Diyos. Another twisted mindset. Sabi mo, it's very unwise to be generous sa hirap ng buhay. Oh, come on. The key to blessing is generosity. You can never outgive God. Ang Diyos na ito, hindi mangungutangan ng loob sa iyo. Alam niyo po yung nangungutangan ng loob? Ay, may utang na loob ang Diyos sa akin. Oh, come on. Hindi ganun ang Diyos. Ibabalik ng Diyos ng higit. Kaya, God is not unrighteous. Tapos sabihin ng twisted mind, I work hard for this. Why I need to share this? Because when you shared it, that is the secret to be blessed. The Bible says, I will bless you and you will be Hindi kailangang binless ng Diyos para mag-enjoy ka. Nais ng Diyos na maging pagpapala ka. Last but not the least, before I go to the application, naiksi lang naman po yung tinituro ni Pastor Joey. The challenge of unbelief. Minsan, nahihirapan tayo maging generous kasi andun yung unbelief. But it takes faith to give. Sino pong naniniwala na totoo ang ipinangako ng Diyos? Taas nga po yung kanang kamay. Those who believe that, yeah. Baba. Hanggang ngayon, hanggang mamayang tanghali, yung kakainin ko ay pinrovide ng Diyos. Lahat ng aking idinamit, lahat ng naging tuition at baon ng aking mga anak, God provided. Application na po tayo. Anong natutuhan natin ngayong araw na ito at pwede nating matutuhan? How can we cultivate a generous heart? Pagkasabi po, a generous heart. Naglagay lang po ako ng ilan dyan. Number 1, accept and commit to biblical stewardship. Doon sa Christian stewardship, tinuturo na ang lahat ng mayroon tayo, ang may-ari ay ang Diyos. Kung ang lahat ng mayroon ako ay sa Diyos, then bakit ako magdadamot? Sabi ni Amang sa akin dati, anak, ang tao parang daliri. May kanya-kanyang paglalagyan sa buhay. Hindi tayo pare-pareho ng talento, galing at husay. Ang mahalaga, anumang talento na ibinigay ng Diyos, gamitin natin para sa kanyang kaluwalhatian. Somebody say amen. Yung mga ushers, maaga pa, nandyan na, kumakamay. Ang mga security, pinakamaagang darating, mag-aayos. Ang huli na aalis, sila pa rin. Ang pinakamaagang aalis sa church natin sa service, yung mga umatan lang. But you don't realize, may naghanda ng silyang inupuan nyo. Are you there? May mga nanalangin sa mga upuang yan for you to be blessed. And these are workers of this church. And they are volunteers. They serve not for money. Naglilingkod sila kasi mahal nila ang Diyos at mahal nila ang church na to. Pakipalakpakan po natin ang mga manggagawa natin dito sa Prayer Garden. Naku, mahina po yan. Lakasan po natin. Let us celebrate their love, their service to God and for our church. Somebody say, Amen! Number 2, when you talk about practical generosity, I close in 5 more minutes lang po. Remember that is a learned attitude. Alam niyo, ang generosity, unang natutuhan ko sa Panginoon. At dito sa church, atin-atin na lang ito. Natutuhan ko kay Brother Eddie. Paano maging generous? Kakain lang sa restaurant, sabi niyan, nag-tip ba tayo? I learned to give tips pagkakain ako. I learned from him. You learn generosity by watching. You learn generosity by practicing. Are you there?
Natuto ako mag-tithes. Mula noon hanggang ngayon, ang asawa ko parang NBI. Yung mga anak ko, chinecheck ang kanilang tithes and offering. Kahit baon nila, they need to give tithes. Mula sa pagkabata. Hanggang ngayon, may asawa na sila. Chinecheck pa rin. Sabi niya, kaya nga tayo, binless ng Diyos eh. Lahat ng kinain niyo, pinag-aral niyo, galing sa Diyos eh. We need to be faithful. Huwag tayong masubukan ng Diyos. Pinagpala tayo ng Diyos ng maraming bagay. Kailan sila matututong magbigay ng tithes? Pag high school na? No! Nung elementary pa lang, may 10 pisong baon, you need to give your tithes. Give 1 peso. Hanggang sa tumanda sila, now they know it. It is a learned attitude. Number 3. Deal with some heart issues about generosity. Sabi ko, ang problema yung puso. Pakihawakan niya po yung puso natin sandali. Panginoon, anumang nakikita mong mali sa aming puso ngayong umaga. Tanggalin mo ang karamutan ng pagiging makasarili, sakim. Even if there is love of money in our hearts, Lord, remove that in our hearts. Today, as we listen to thy word, we are listening to your word. Make thy word alive. Teach us to be generous. Baguhin mo ng aming puso. Baguhin mo ng aming puso. Tingin po kayo kay Pastor sandali bago po ako magtapos. Una, maging generous ka sa Diyos. Dapat ang unang makakakita ng generosity mo, asawa mo, mga anak mo. Kung may isang persona, dapat lagi kang generous, asawa mo yun. Mga anak, sana pag maganda yung relo ni tatay, hindi regalo ng kaibigan o kumpare, sana ikaw. Mga anak, pag may magandang bag si mami, sana ang nagbigay, hindi kumare at kumpare. Sana ikaw, sabi mo, yung unang sweldo ko, I will give to mom and dad. Sila yung greatest person na nakahipo ng aking buhay. Bakit ganito po ako magturo? We learn the Word of God sa ating church and we practice sa ating bahay. Somebody say amen. We practice our Christianity there sa ating bahay. But sometimes, ang problema natin, maramot. Ba't naniniwala akong kayang baguhin ng Diyos ang ating puso? Somebody say amen. Sabi ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Number 4, as application of what we have learned kanina pa, meditate on the impact of generosity. Anong impact nito sa Diyos? Ang Diyos ay malulugod. Ang generosity mo may impact sa pamilya mo. Mas magiging maganda ang inyong relasyon because you are generous. It strengthens relationships. Ang generosity mo can encourage others. Are you still listening? Alam niyo kung bakit patay ang Dead Sea? Walang outlet. Pasok ng pasok ang tubig. Minsan nagiging Dead Sea Christians tayo. Sanay lang tayong tumanggap eh. Napansin niyo po ba, dalawa yung kamay? Taas nga po yung kanang kamay. Yan ay ibinigay para tumanggap. Pakitaas yung kaliwa. Ibinigay para magbigay. Panlima, pang-anim at pang-pito, tapos na po ako. Look for ways and opportunities to be generous. Look for ways. Kaya sabi ni John, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Nagpipray po yung pamilya eh. At narinig ng bata yung tatay, Panginoon, pagpalain mo ng aming mga kapitbahay. Katatapos lang ng bagyo eh. Nagulat po siya, yung bata, dinudukot yung wallet niya. Sabi niya, anak, nagpipray tayo. Sabi niya, tatay, sasagutin ko po yung panalangin niyo. Ibibili ko ng bigas ang mga kapitbahay. Bibili ko ng dilata. Minsan magaling tayo mag-pray. Pero nakita natin yung needs, nilampasan natin. Wala tayong ginawa. Number 6 and number 7. Remember that as you practice generosity, you imitate God's characters and you shed light to the world. Kailan po tayo higit na nakikita ang Panginoon? Pag maramot o mapagbigay? Kailan nakikita ang Panginoon Jesus sa atin? Pag tayo masungit o mabait? Kailan higit nakikita ang Diyos sa atin? Pag hindi tayo nagpapatawad o pag nagpapatawad? Things that we need to develop along the way as Christians. And last, as we close, nurture a generous heart. Pakisabi sa katabi mo, nurture a generous heart. Sabi ng Romans 12, if it is encouragement, the gift that God had given you, then give encouragement. If it is giving, then give generously. Kung may kakayanan kang magbigay, gawin mo. Be generous. Kahit maliit na bagay lang po. As I close, the greatest and the most generous giver in the Bible ay ang Diyos. Kaya po may Pasko. Pakipalakpakan nga po natin ang pinaka-most generous. At binigay niya po yon
Based on John 3:16, ng punong-puno ng pagmamahal. Kaya na lamang ang pagsinta ng Diyos na ibinigay ang kanyang bugtong na anak. God gave sacrificially. Ang pinakadakilang regalo ng Diyos ay ang kanyang anak. Subalit, ang regalong iyon ay hindi sa iyo hanggat hindi mo tinatanggap. 3 steps ang pwede mong gawin para tanggapin. Una, you need to admit that you're a sinner and you need to be saved and you need a Savior. B, believe that Jesus died for you para ka maligtas and confess that He's now your Savior. Lahat ng gustong tanggapin ng Panginoong Yesus bilang Panginoon tagapagligtas, taas pong kanang kamay at sabihin, Panginoong Yesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Inialay mo ang iyong buhay, itinigis mo ang iyong dugo upang ako'y mapatawad. Hayaan mong tanggapin kita ngayong umaga bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin ang lahat ng aking kasalanan at hugasan sa lahat ng aking karumihan. Salamat sa regalong buhay na walang hanggan. Pakipalakpakan po natin ang Panginoon para doon. Regalo po yun eh. Hindi binabayaran. Pag dirigaluhan ka ba, sabihin mo, kano? Romans 6:23. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Mag-o-offer tayo sa Panginoon ng ating pagsamba at pasasalamat. Ang dami na nating natanggap sa Lord, di ba? Maghahandog tayo ng pasasalamat. Taas po natin ang ating kamay. Salamat po sa kalusugan. Salamat sa paggabay. Salamat sa pag-iingat. Salamat sa pagsusupply ng aming pangangailangan. Salamat sa inyong pabor. Salamat sa mga sagot sa panalangin. Salamat sa pagkalinga. Salamat din sa mga tao na ginamit mo para ipag-pray kami at pagpalain. Salamat sa church na ito. Naging silungan namin sa gitna ng mga bagyo. Salamat sa matatapat na manggagawa ng church na ito, Panginoon. Salamat po. Salamat din po sa aming pamilya. Babaan niyo po yung kamay niyo. Hindi sapat na magpasalamat sa Diyos. Dapat nagpapasalamat din sa mga magulang. Salamat sa asawa. Salamat sa pag-unawa. Sige po. Kung pwede mong yakapin si Mami at si Daddy ngayong umaga, you do it today. And you say, thank you, Mami, for all the sacrifices. Sa Daddy mo, Dad, thank you for all the love. Di mo ba pag umuulan, salamat may sinisilungan tayo. Pag nagpunta kayo, makikita nyo dyan sa may EDSA, mga tao nakahiga lang doon sa karton. Ikaw natutulog sa malambot na higa. Na-appreciate mo ba yun? Ang ilan kumakain lang na isang beses. Ikaw, maraming beses. Ang daming dapat ipagpasalamat sa Diyos. Patawarin niyo kami na kung minsan napapalampas namin ang inyong kabutihan. Naniniglect namin na magpasalamat. But today, with a grateful heart, we come to you. And we also repent today, O Lord, sa aming ungrateful attitude. Salamat po sa araw na ito. Thank you for the message. We accept thy word. Mahina po yan. Hindi lang ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, is a generous God. God gave His Son to us. Nawa, ang generosity ng Diyos ay humamon sa atin na maging generous din. We grow more and more in generosity. I bless you today in the name of the Father. Pakitaas ang kamay. In the name of the Son. In the name of the Holy Spirit. And everyone will say and agree, Amen. I love you all. God bless. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jael Ministry, please visit jaelworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.